technique. Ano ang gagawin natin kung ang power adapter ng Android box natin ay sira na? Ganito ang itsura ng power adapter ng Android. Ibali ito kasi para sa iba to, no? May alternative tayo. Halimbawa, sira na yung power niya, power adapter niya, pwede natin i-cut. Gaya ng ginawa ko dito. Tinat ko yun sa original niya. Sa original ng adapter. Ganito lang ang itsura. Kinat ko. Tapos, ang gagawin natin, pwede tayong kumuha ng charger ng cellphone. Kung ayaw na natin bumili, pwede tayong maghanap ng luma natin charger na gumagana. Di ba ang gagawin natin, yung charger na dapat yung may rekta sa power. Hindi yung mga cordon na pinapasok dito. Yung rekta. No? Dahil yung rektang to, may dalawa siyang wire na pwede natin idugtong sa original ng power cable ng Android box. Di bali ito, dalawang wire din siya, pwede natin idugtong. Ang supply kasi nito ng Android box, 5 volts. Di bali ang mga charger natin, latent 5 volts. DC, pag sinabing DC, direct current. Parang baterya siya, no? Kaya lang, tinasaksak ko siya. Okay? Di bali yung pinakamagandang gawin natin, alternatibo, kaya yung sinabi ko, puputulin natin yung sa cable niya, yung pinaka-meron siyang housing sa power, tulin natin. Ito na, naputol ko na. Idudugtong natin sa charger ninyong luma. Kung meron man kayong bago na hindi ginagamit, pwede natin gamitin yon. Okay? Splice na natin. Ingat pa rin tayo. Subukan natin idugtong sa isa. Pagtapatin natin, tingnan natin kung tama tayo. Testingin natin kung gagana. Kailangan hindi siya sasayad sa isa't isa. Pag sumayad siya, magkakaroon ng shortage. Maaaring makasira sa box, pati na rin yung power adapter natin. So, ingat tayo. Siguruhin natin hindi siya magdidikit. Ilayo natin ng konti. Subukan na natin. Saksak. Ngayon, para masukat natin ang power, ang direct current, kung meron kayong multi-tester sa bahay, set natin sa DC. Ito na, sa DC na siya. Ngayon, para matest natin kung gumagana yung multi-tester natin, baka mamaya sira naman pala yung multi-tester natin. Testing natin. Lagay mo muna sa mga times 1. Ohms sa resistance. Okay? Times 1. Testingin natin. Kapag pumalo siya, ibig sabihin gumagana yung tester natin. So, pwede na natin gamitin. Testingin natin. Lagyan natin sa DC. Kahit sa 10 lang. Ibig sabihin ng 10
ito yung pinakamataas na masusukat niya, 10 volts. Ngayon, 5 volts lang naman supply na to. So, di ba, titignan natin sa DC niya, kung makikita natin yung number na 10. No? 2, 4, 6, 8, 10. Okay? 2, 4, 6, 8, 10. Hanggang 10. Dito natin basahin yung sa meter na sa DC. Hanggang yung 10. Dito yung reading niya. Testingin natin. Yung isa, di bali dapat yung nasa ground niya, ito yung negative eh. Yung positive niya nasa loob. Testingin natin kung may reading. So, ibig sabihin, ang palo niya, pakabila. Ibig sabihin, baliktad. No? Baliktad siya. Nagkabaliktad tayo ng pagkakadikit o splice doon sa wires. So, babalik rin natin. Yung ground kasi, itong pinaka-ground, dapat to negative. Ang negative sa tester, kulay black. Ang positive, kulay red. So, ulitin natin. Pagbabalik ka rin natin. Ulit ko, lalayo natin. Para hindi siya magkadikit. Kung nagkadikit, magkakaroon tayo ng shortage. Maaaring makasira sa box, pati yung power natin masisira. Testingin ulit natin. Kaya nung sinabi ko, ang negative sa ground, dapat yung black, positive sa loob. Okay? So, lagyan natin sa loob. Tingnan natin kung tama na reading. Oh, may reading na siya. Okay? So, tama. Halos nasa 5 volts siya. No? Dito siya sa gitna halos. So, 2, 4, 6. Nasa gitna siya. So, ibig sabihin, tama. 5 volts. So, testingin na natin kung gana na itong Android box natin. Success tayo. So, ibig sabihin, magagamit natin ang Android box natin sa ginawa nating alternatibong power. Hindi natin yung charger o bagong charger na pwede natin idugtong yung sa luma nating power cable. So, yan lamang po. Konting kaalaman, mga kateknik, para sa alternatibo natin gagawin kapag nasira ang original na power cable ng ating Android box. Maraming salamat sa pagtangkilik. Pahabol lamang, mga kateknik. Yung sinasabi kong charger, yung cabling kailangan yung hindi siya galing sa socket. Kailangan yung meron siyang rekta sa power. Ganito, katulad din ito. Yung mga charger na merong hindi galing sa socket. Dahil ang mga ganitong wire, dalawa lang. Dalawa lang siya na maaari natin magamit sa cabling ng power ng Android. Hindi gaya ng mga sinasaksak, gaya nito. Iba yung composition ng wires niya. Marami. Kaya ito useless to, hindi ito magagamit. Ang kailangan natin gamitin, o yung charger na kailangan natin, yung may rekta.
Pag walang ganito siya, hindi rekta, yung panidisuksok na kable, hindi natin siya magagamit. Paalala lamang. Maraming salamat sa pagtangkilik ulit.